Okay, so ayun. Grabe no, introduction pa lang. Pero nakaka-windang na yung nangyari dito sa loob ng bus. So ito, may ipi-play lang mga ko sa inyo na video kung saan viral po ito ngayon sa social media, no? Kung saan kumakalat po ito yung isang may diferensya or PWD na tinatawag natin is ayun nga po, nakakahiya lang yung ginawa ng mga tao dito sa bus. Hindi naman ako against sa kanila, pero parang gano'n na rin, no? Kasi pag sinabi nating PWD, mayroon talagang may something sa pag-iisip. So hindi ko alam kung kayo ba ang tatanungin ko, tama ba tong ginawa ng mga nasa bus na to or mali? So comment nyo to. Pero bago tayo mag-comment dyan, napanoorin muna natin ang buo. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe naman at pakihit na rin po natin notification bell. So yun, bago natin bigyan ito ng reaction, bago natin bigyan ito ng comment, panoorin muna natin ng buo hanggang dulo. So let's go! Panoorin muna natin. Lumapit siya. Lumapit yung nakaputi. Ito yung may diferensya. Tapos may hawak ng cellphone. Mapapansin mo, binibidyohan niya talaga yung nakaputi. Kung napansin nyo, yung nakaputi na yan, siya yung unang lumapit dun sa lalaki, di ba? Siya yung unang lumapit para manakit. Okay? So, sundan natin. Tingnan natin. Parang sinugod siya, di ba? Parang sinugod siya. So, umiilag lang naman yung lalaki. Hindi ko alam kung anong tunay na dahilan nito eh. Pero, mamaya, may sasabihin ako sa inyo. Let's go. Patulong. Wala, baba. Papain nyo na to! Tama. Papain nyo na to, kuya! Sinusugod talaga siya. Ay, patulong! Kita nyo yun? Diba? Binugbog na rin siya. Sabayin mo to! Tama! Hindi ko alam talaga. Ba't ganito? Bumay mo na sa ayana. Yun. Akse bola. Lumayan pa rin, sikit ka dyan mo! Ay, pababayin nyo muna to, mamaya! Tumatakbo yung bus nito ha. Napagbumabihan na sila. Hindi ko alam kung ano yung naririnig ko na to. Ano ba to? Kuryente? Ano yun? Kuryente? Kuryente ba yun? Ulitin natin sa part na to.
may nabasa ako sa comment section, kuryente daw. Pinuryente ko sila. O siya. I don't know lang ha. Pinababa na siya, pinababa. Ayun, Mike! Siguro Gamit kanto, daw! matino pa to nung sumakay. And then, nung mga tumatakbo ng biyahe, di ba may mga ganitong tao na matino sa una, and then kapag inabot-abot, yun na, doon na lumalabas yung kanyang, nawawala na yung kanyang tamang pag-iisip. Ito kayo ito! Oh, ganyan sa'yo to? So yun, no, napanood naman natin. No? Tanong ko lang sa inyo, tama ba yung ginawa ng nasa bus, no, yung mga pasahero sa bus na kailangan bugbugin yung isang PWD? So ating isa-isahin yan, ano? So ayon dito sa aking research, kung PWD yun, so alam mo naman natin, parang may something talaga, no? May kapansanan na nangyari. So ayon sa aking pag-research, kung totoong PWD yun at totoong may kapansanan, pero sa base naman doon sa aking mga nabasa ng mga comment, ay para daw may something at saka parang PWD daw talaga. So, ito, ayun lang, ang pananakit sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip, ito base ito po sa aking pag-research, o anumang uri ng kapansanan ay mas mabigat na pananagutan. Ayon sa batas, sa Pilipinas, ito ay saklaw ng Revised Penal Code at ng Republic Act number 9442. So, na nagpapalakas ng probisyon ng RA 7277 or Magna Carta for persons with disabilities. So, mga maaaring kaukulang parusa, ito yung mga pwedeng mapanagot or may pwedeng maging kaparusahan doon sa mga taong nananakit, no, or physical na ginagawa doon sa PWD. So, kung ang pananakit ay isang physical injury, ang parusa ay depende sa bigat ng pinsala. So, depende pa pala yan. No, so, ngunit kapag ang biktima ay isang vulnerable person, gaya ng may karanasan sa pag-iisip, ayan, may kapansanan, may kapansanan sa pag-iisip, gaya na nakita natin sa video, feeling ko naman talaga, valid na may kapansanan sa pag-iisip yon. So, ibig sabihin, aggravating circumstance, ibig sabihin, mas bumibigat daw yung parusa. So, qualified ang krimen, maaaring itaas ang antas ng krimen, depende sa sitwasyon, lalo na kung sinadya ito or may intensyon. Sa palagay ninyo ba, sinadya ba ng mga taong nasa bus yung ganong pananakit? Diba? Sa palagay ninyo, sinadya ba yun? Or sa tingin ninyo ay dumipensa lang sila sa kanilang sarili kaysa sila yung masaktan? So, comment nyo sa comment section, no? So, depende sa pag-i-imbis talaga. Hindi naman tayo kasi police, hindi tayo expert pagdating sa mga batas-batas na yan. So, depende na yun sa police, no? Kapag ganun ang nangyari. So, sabi dito sa ilalim naman ng Republic Act number 9442, ito ang batas ng naglalayong protektahan ng mga persons with disability o PWD laban sa diskriminasyon at pang-aabuso. So, sabi dito sa Section 46 RA 7277, as amended by Republic Act 9442, sabi dito, any person who inflicts any form of abuse, yan, shall be penalized by fine and imprisonment. So, pwedeng makulong. So, ano nga ba yung pwedeng maging fine? Sabi dito, ang multa, ang pwedeng maging multa niyan is 50,000 hanggang 100,000 pesos. O, ano nga ba yung Sabi dito, kung may fine ka na nga, meron ka pang pwedeng makulong. No? Sabi dito, kulong ka ng 6 na buwan hanggang 2 taon.
'Di ba? Pwede ka makulong ng 6 na buwan o hanggang 2 taon. So, ayan, depende po sa pagkakapinsala. So kung mas grabe yung pananakit daw, sabi dito, halimbawa homicide, rape, maaari itong tumaas sa mas mabibigat na kaso. Okay? So, ayun. So, meron pa ring kalakip na parusa, depende po sa investigasyon ng pulis kapag may nakita sila na intensyon yung ginawa nila doon sa PWD. So, yun lamang. So, kayo na lamang po mag-comment po kayo dyan sa ating comment section kung talagang tama ba ang ginawa ng mga nasa bus, mga pasahero doon sa bus na nabugbugin yung isang PWD. Pwede naman siguro hawakan na lang mga kamay, 'di ba? Hawakan, hindi man, pero yung susuntukin mo parang ibang usapan na yun. Hawakan, napakarami nila dyan, no? Hawakan, hindi na siguro makakapalagyan. Pero hindi natin masisisi kung sila mismo ay nasaktan, no? So, siguro kaya lang, gusto lang nilang protektahan ang kanilang sarili. So, ayun, gaya nga na sinabi ko kanina, hindi ako expert pagdating sa mga batas-batas na yan. So, kung ano lamang po yung aking nare-research, ayun lamang po ang aking sinasabi sa inyo. So, yun lang for today's video. Again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.